Sabay-sabay nating abutin ang ating health and wellness goals this year. Kasama pa rin po ninyo syempre ang mga eksperto mula sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama rin natin ang ating pinagkakatiwalaang obstetrician gynecologist. Walang iba, kundi si Doc Q para sagutin ang inyong mga ipinarating sa amin na questions tungkol po sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, huli sa kamera, isang motorsiklo bumangking at umarangkada hanggang sa unti-unting dumausdos at sumemplang. Ano ang peligrong dala ng ganitong motorcycle tricks sa kalusugan at papaano ito maiiwasan? At 1 meal a day o OMAD diet, ligtas at epektibo nga ba? Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin nga pong ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q. Happy New Year! Good morning, Kumaring Con, at syempre, Happy New Year. At sa ating mga kapuso, Happy New Year sa inyong lahat. Ito na ang ating unang tanong, Doc Q, for you. Bakit daw kaya tumigil ang kanyang menstruation at madalas sumasakit pa ng bahagya ang kanyang tiyan at puson? 49 years old na raw siya ngayon at ang tanong na yan ay mula kay Romaila Paulino. Sa edad na 49, Romaila, ay masasabi natin ikaw ay nasa perimenopausal period na. No? At ito ang mga naramdaman mo mga simptomas ngayon ay part ng perimenopausal period mo. Ibig sabihin noon, ang menstrual cycle mo ay magiging irregular na kung minsan mahaba yung pagitan ng dalawang cycles mo o di kaya ay masyadong maiksi din. No? And in terms of the volume of your flow, may mga times na ang regla mo ay mahina, may times din na medyo malakas. No? At syempre, ang mga other signs and symptoms nito ay naging bugnutin ka, mainitin ang ulo, medyo nag-hot flashes ka, mainit yung mukha mo, namumula kung minsan, at very sensitive ka sa heat. No? Kung minsan nga ay kailangan naka-full blast na yung aircon, may electric fan pa. And then may other signs and symptoms pa dyan tulad ng medyo nagda-dry yung skin at yung pag-ihi minsan ay karoon ka ng problema, and you are also prone to develop urinary tract infection during the perimenopausal period. Ito na, Doc, ang tanong na susunod. Ang tanong, bawal ba daw ang matatamis na pagkain sa mga nagpapa-breastfeed? Ang tanong po ay mula naman kay Mommy Giselle. Hindi naman bawal, Giselle, ang pagkain na matatamis, lalo na kung ikaw nagbe-breastfeeding, kasi kailangan din natin ng sugar as one of the main sources of energy, at ito ay form ng carbohydrate. No? Pero may kasabihan tayo na pag sobra na rin naman ay hindi rin naman magaganda. No? So dapat ang ating sugar intake ay katamtaman lang, hindi sobra, hindi labis, at kailangan ay mag-balance diet tayo, no? At drink a lot of water para yung sugar na yan ay ma-dilute din sa katawan natin. May mga pagsusuri din na ang isang nanay kung masyadong mataas ang sugar consumption, ang baby, dahil nakukuha din sa breast milk ni baby ang sugar, ay prone din siya to develop diabetes mellitus later on in life, lalo na pag may genetic predisposition ang bata. Banking dito, banking doon. Ang mga motoristang ito, kung umarangkada, harurot. Ang isang ito, tila may patricks pa sa mga manonood. Hanggang sa unti-unti itong dumausdos at sumemplang. Ano ang peligrong dulot nito at paano ito maiiwasan? Abangan mamaya. Samantala, back to our Facebook question. Doc Q, ito na tanong mula sa ating Facebook. Pwede raw bang mabuntis ang isang babaeng 16 years old kahit hindi pa siya nagkaka-menstruation? Itong kondisyon ng isang 16-year-old na babae na hindi pa nireregla ay tinatawag nating primary amenorrhea. No? At ito ay maraming dahilan. Ang pinaka-common dito at her age ay baka naman may primary ovarian failure siya, no? Pero
kahit naman meron siyang ganyang problema, pwede na rin naman siyang mabuntis kasi nagiging unpredictable ang function ng ovaryo. No? Pwedeng may times na nagde-develop siya ng itlog doon, may times din naman na wala. So, posible pa rin mabubuntis siya. No? Just like any other woman na namimiss nila yung menstruation nila, pwede pa rin naman silang mabubuntis. Ngayong bagong taon, marami sa atin ang goal maging fit and healthy. Pero kakasa ka ba kung ang diet mo, 1 meal a day lang? Anong klaseng dieta kaya ito? I-reveal na namin yan maya-maya dito sa Pinoy MD. Kung pagbabawas lang ng timbang ang usapan, may entry ako riyan. Dahil sharing is caring. Nagkaroon ako ng struggle after I gave birth to my bunso back in 2013. That it's of course in terms of yung weight loss ko. Napansin ko kasi na kahit anong gawin kong exercise, kahit anong gawin kong diet, ay talagang parang hindi na ako pumapayat. Yung pala, nalaman ko of course na meron akong hormonal problem. Maliban sa regular exercise mga kapuso, ang isa pang sikreto ng aking weight loss, ang aking diet. Kung saan isang beses lang sa isang araw ako kung kumain. Opo, tama kayo ng narinig mga kapuso. Ito yung tinatawag na 1 meal a day o OMAD. Nakitaan yan ng mga scientists, no, nung I think no mga around 1970s there was an experiment done, kung saan talagang hindi lang nga 1 meal a day, kung hindi nakita nila yung benepisyo ng prolonged fasting, no, na kung saan fasting nag-aalaw sa ating katawan para i-repair ito. Ang OMAD or 1 meal a day can truly benefit an individual. Struggle is real sa una mga kapuso. Pero dahil sa aking disiplina, achieved ang inaasam na resulta. Talagang it benefited me. Habang tumatagal, nakikita ko yung benefit sa akin. Bukod sa weight loss, na hindi ko naman talaga siya primary goal eh. Ang gusto ko lang maging healthy. Yun ang first goal ko, is to become healthier. Nung ginawa ko yung OMAD, na-realize ko na parang mas magaan yung pakiramdam ko, mas nakakatulog ako ng maayos, mas nawala na rin yung mga cravings ko. Consistency is the key at makalipas ang ilang taon, eto na ako. Siguro second nature na natin minsan, di ba, na para bang gusto natin tayo masunod. Kung mabilisan, walang available doctor. But nag-iisa lang yung ating katawan. And I take it to heart at I practice what I preach. I make sure na sasabihin natin sa doktor kung lahat ng mga kailangan nating sabihin para magabayan din tayo ng tama. Huwag ho tayo talagang gagalaw ng basta-basta, lalo na pagdating sa diet. Isang beses kada araw lang din daw kung kumain ang 25 taong gulang na tattoo artist at virtual assistant na si Christine. Tampulan daw kasi ng tukso noon si Christine. Umabot daw kasi ang timbang niya noon sa 72 kilos. Dahil dito, nagdesisyon si Christine na magbawas ng timbang. Maasim, dugyot, ganon. Yun talaga yung dalawang words na yun, yung parang ayokong sasabihin sa akin kasi hindi naman mataba lang ako nun pero hindi naman ako ganon. Dahil dito, nagdesisyon si Christine na magbawas ng timbang mula sa pagbabawas ng pagkain. Sinimulan din daw niyang mag 1 meal a day. Yung OMAD, self-discovery na lang siya kasi isang beses lang ako kumakain. And whenever may nagtatanong sa akin na paano ko nalaman yung OMAD, sinasabi ko sa kanila na hindi talaga ako nagpa-check or nagpa-consult. Isang beses lang ako kakain sa isang araw. Kailangan i-assess muna ang estado ng sistema ng iyong katawan. So, importante na malaman natin yung estado ng mga sustansya tulad ng mga micronutrients, macronutrients, Of course, yung komposisyon ng iyong katawan, patungkol sa muscle mass, patungkol sa fat mass, So, hindi lahat ay agad-agad ay pwedeng mag-engage sa OMAD, Kailangan itong medically supervised. Kung ang iba ay strikto sa oras ng pagkain, si Christine wala raw sinusunod na oras. At sa kanyang 1 meal a day, kahit anong araw, pwede niyang kainin. Hindi ako strict sa oras ng pagkain ko,
Pero nag-i-stick ako na kada paggising ko. Since ako lang mag-isa, kung ano lang yung kaya kong bilhin, itlog, yun. Magbo-boiled egg or kahit na anong luto ng itlog. There are those proponents, yung mga biohackers, sinasabi you can have the earlier you stop eating, no? Especially for some, they recommend not to stop eating pagkatapos ng 2:00 ng tanghali. You can start eating as early as like 9 a.m. No, that's a good way to start the time. No, that's a biological pattern of eating. Kung sakaling mag-1 meal a day ka, no, so either you start eating at 9 a.m. Or within that period, 9 to 2 p.m. Paalala ni Doc Oyi, importanteng sabayan ng ehersisyo ang OMAD diet. Pwedeng mag-exercise as long as klaro at medically supervised kung paano ninyo i-implement itong 1 meal a day sa inyong araw-araw na pamumuhay. Nag-walking naman ako nung inaaya ko ng kapatid ko. Na-inspire siya sa akin nung 2024 din, since matagal na ako nag-start mag-diet. So kapag wala din akong client or hindi ako magbabike, nag-walking kami ng kapatid ko. At makalipas ang ilang taong pag-OMAD diet, mula 72 kilos noon, 52 kilos na lang siya ngayon. Nung pumayat ako, masaya ako. Sabi nila mas bagay sa akin, mas nag-glow ako. May paalala naman si Doc para sa mga gustong simulan ang 1 meal a day diet. Fasting or even 1 meal a day is not going to work kung ang inyong kakainin po ay yung mga prosesong pagkain o yung mga pagkain na masyadong mataas sa tinatawag nating simple refined carbohydrates. Hindi po yun uubra. Kasi pag ganun po ang inyong kakainin, papataasin nyo po yung tinatawag nating hormone na tinatawag nating insulin. Ano? At pag masyadong mataas ang insulin sa ating dugo, lalo kung kayo po ay meron ng tinatawag nating insulin resistance, no? Hindi po kayo papayat. In fact, likelihood kayo po ay mas mag-gain pa ng timbang at ng taba sa inyong katawan. Tandaan mga kapuso, bago tayo sumubok ng iba't ibang diet, kinakailangan muna nating kumonsulta sa mga eksperto at sundin ang kanilang mga payo para ang ating fitness goals hindi lang achieve, pati na rin safe at effective. And lastly, Doc, question naman mula kay Ana Ramos. Normal lang ba daw na magkaroon agad ng menstruation kahit katatapos niya lamang 1 linggo lang ang nakakaraan? Ano yung problema mo ay hindi normal yon. Kasi ang normal na menstrual cycle ay dapat 28 days yan, plus or minus 7 days, so from 21 to 35 days. Kung ang menstrual cycle mo ay less than 21 days ang pagitan o more than 35 days, hindi na normal yan. So ibig sabihin, yung nangyayari sa'yo ngayon ay hindi normal, kaya kailangan sigurong ma-evaluate ka muna ng gynecologist mo para malaman kung ano bang dahilan ng irregularity ng iyong menstrual cycle. Thank you so very much, Doc, sa pagsagot sa aming mga katanungan, especially ng mga pinadala sa atin sa ating Facebook page. And of course, keep them coming ha until next week. Baka tanong nyo na ang aming mabasa. Presko at maganda ang tanawin. Hindi nakapagtataka ang paboritong tambayan ng mga rider o motorista ang Marilake Highway sa Rizal, na bumabagta sa Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Ang highway na ito kilala rin bilang The Devil's Corner dahil sa pasigsag-sigsag na daan dito. Dinarayo ito ng mga motorcycle rider na gusto ng thrill. Ang iba pa nga rito, kung bumangking, akala mo stuntman sa isang action film. Gaya na lamang sa video na kuha ng isang vlogger. Makikitang humaharurot ang mga rider at nagpapagalingan sa stunts. Pero paalala ng Physical Rehabilitation and Sports Medicine Specialist na si Dr. Hubert Ko, hindi raw basta-basta ginagawa sa mga highway tulad na lamang sa Marilake ang ilang tricks na ginagawa ng mga rider sa video dahil lubhang mapanganib. We
with regards to banking, kailangan mo maintindihan that magkaiba ang race bike sa road bike na ginagamit. So specifically, I'm talking about yung mga gulong nila. Ang gulong ng race bike is actually fitted for para maiwasan ang pag-skid ng gulong, maiwasan yung mga aksidente, unlike sa ginagamit natin na normal na road bikes. Ang isang rider, makikitang ibinababa ang kamay sa kalsada habang umaarangkada. Hanggang sa unti-unting dumausdos, nawala ng balanse at tuluyang sumemplang. Babala ni Doc ang mga ganitong aksidente, posibleng humantong sa malalang injury. Siyempre, pag nagkaroon ka ng impact, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na traumatic brain injury or tinamaan yung ulo. Pag tinamaan yung ulo mo, pwede po siya mag-cause ng fracture na pwedeng bumaan sa brain or pwedeng magkaroon ng hematoma formation or magdugo sa loob ng ulo. At pag nangyari po ito, ay pwedeng makompress yung brain natin. It will lead to loss of consciousness, yung nawawalan ng malay, memory loss, pagkaiba ng personality natin, or pwede mag-lead to weakness. Kung matindi ang impact, pwede pa nga itong maging sanhi ng paralysis. Pag tinamaan naman yung spinal cord natin dito sa leeg, sa thorax, or dito sa may likuran, pag tinamaan siya, it will lead to spinal cord injury, leading to long-term paralysis. Ibig sabihin, hindi natin magagalaw yung legs natin, hindi rin natin magagalaw yung arms natin. At ang laging paalala ni Doc Hubert sa ating mga rider, bago ang anumang paandar o arangkada, unahin ang pag-iingat sa kalsada. Kung gusto natin sumali sa mga motorcycle racing or kailangan natin mga mag-banking, then what you need to do is always wear protective gears. Wear a helmet, wear elbow pads, knee pads to protect yourself. Use the right kind of bike. Race bike po ang gagamitin, hindi po road bike. We have designated places kung saan po tayo pwede mag-race. Pwede po tayo mag-race sa mga tamang asfalto, sa mga racetracks, para hindi po tayo ma-aksidente at ma-disgrasya. Ride safe mga kapuso! Tandaan, ugaliing safety ang priority. Para iwas sa aksidente at swabe lang ang ride. Salamat po sa inyong pagtutok sa amin sa loob ng isang oras at sana ay na-inspire po namin kayong maging fit and healthy ngayong pong bagong taon. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita pa rin po tayo mula 6:30 in the morning dito pa rin po sa inyong Kapuso Network. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman ang inyong obstetrician gynecologist, si Dr. Q. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD!